Paano ba ang proseso sa pagbenta ng ibon bilang isang CWR holder o yung Certificate of Wildlife Registration? So, yun po ang ating pag-uusapan sa videong ito. At kung bagong viewers ka sa channel nito mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe to my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, ang topic natin dito, content natin dito sa channel nito ay regarding po sa buhay mag-iipon. So, mga kahabi, marami pa rin ang mga kahabi natin na naguguluhan kung ano ba mga ibon ang at kung paano ang proseso sa pagbenta ng ibon bilang isang CWR holder. So, ganun din sagutin natin yung katanungan ng ating kahabi. So, paano nga ba ang proseso sa pagbenta ng ibon bilang Certificate of Wildlife Registration o yung CWR holder na po tayo? So, mga kahabi, paglilinaw lamang po, disclaimer, hindi naman po ako eksperto regarding po sa ganitong talakayan. Ito yung atin base lamang sa ating experience, sa ating nababasa sa article at sa napagtatanungan natin na taga DENR mismo. So, ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Melchor at Bencula. Good day, sir. Yung Alps 2, di pala pwede ibenta kahit may hawak na CWR. Salamat po sa sagot and God bless. So yes po, tama po kayo kahabi, Melchor at Bencula. So sa mga kahabi natin dyan na may CWR holder at merong alagang Alps 2 o yung lovebirds, eye-ring o yung Fisher's lovebirds, yun po yung mga tawag dito sa ibon na ito, ay hindi po pinapahintulutan na ibenta ng CWR holder. Kahit tayo po ay CWR holder, ay meron lamang po tayong limitasyon sa pagbebenta ng mga ibon. Kahit marami po tayong mga paanak na mga species ay hindi natin ito ipwedeng ibenta. Ito yung pong isa sa proseso sa pagbenta ng ibon ay kailangan yung non-threatened, non-CITES po yung atin lamang ibebenta. At mga paanak lamang po mga kahabi ng naparehistro nating mga ibon. So unang-una po, pag nagkasundo na po tayo sa buyer at tayo mga seller sa pagbebenta ng ibon, ay hihingian natin si buyer ng identification ID. So, ito pong identification ID mga kahabi ay ipo-photocopy natin. Tapos tayong bilang isang CWR holder ay gagawa po tayo ng deed of sale o yung tinatawag na DOS. At i-indicate po natin doon, i-address natin yung pagbebenta dito sa buyer. Tapos pag nagawa na po natin yung deed of sale natin, halimbawa ito, nakikita nyo, ito po deed of sale na pinagbilhan ko nung nagsisimula pa lang ako sa pag-iibon. So itong kahabing deed of sale ay gagawa natin at ipapanotaryo po natin ito para magiging valid dito. Magiging valid po itong documents na to. Tapos kahabi, kung same area naman po tayo sa buyer, ay hindi na po natin kailangan ng LTP o yung tinatawag na local transport permit. Kung same area lang din naman po pero kung magkaibang area kayo, ibang bayan at ibang region, ay kailangan nating kumuha ng LTP. Saan po natin ito kukunin? Ito ay kukunin natin sa DENR na nasasakupan natin. So yun po yung mga proseso mga kahabi para malinawagan tayo sa pagbebenta ng ibon. Tapos kahabi, yung mga paanak lamang po ang pwede nating ibenta doon sa mga species na naparehistro natin sa DENR. Kahit mayroon tayong ibang species pero hindi siya allow sa ating na magbenta bilang isang CWR holder. Allow lang po tayo sa pag-aalaga, pagpaparami.
Pero sa pagbebenta, kailangan meron pang ibang permit tayo na kukunin para mapahintulutan naman tayo ni DENR na ibenta natin yung mga progenies na ating naaalagaan. So yun po yan ang mga proseso natin at mga paglilinaw mga kahabi sa pagbebenta ng ibon. So, pag na-process na po natin yung deed of sale, kasi yun lamang po yung ating ibibigay na deed of acquisition, yung deed of sale. Ngayon, kung kamag-anak naman natin, yung pagbibigyan natin ng mga progenies ng mga species na non-CITES ay deed of donation. So, yung pong dalawang deed of acquisition lamang pwede nating ibigay bilang isang CWR holder, yung deed of sale at saka deed of donation. Sa deed of donation kahabi ay hindi po lahat pwedeng mabibigyan ito, pagkos ito yung mga relatives, immediate relatives natin up to third degree. Yun lamang po ang pinapahintulutan ni DENR sa pag-i-issue natin ng deed of donation, yung DOD. So, yun po mga kahabi yun po yung proseso natin sa pagbebenta ng ibon. Mga kahabi, ito'y paalala lang uli huwag po muna natin ibibigay ang ibon sa buyer hanggat wala yung deed of sale o tsaka yung LTP. Dahil pwede tayong ma-entrap ng Maritime Police. Dahil sasabihin nila tayo ay nagpo-possess ng illegal trading. Kahit naman po pinaprocess na natin yung papel ng deed of sale at saka ng local transport permit. So, ang tamang proseso, hintayin po muna natin ma-release ang ating napatatakan na panotaryo na deed of sale at yung LTP galing sa DENR. Almost mga kahabi, ang deed of sale naman pag ginawa natin, 1 day lang po ang process niyan. Ang medyo matagal lamang po yung LTP kung magkaibang area naman yung buyer natin. So, almost 1 week na po yung pinakamatagal na pag-release ng LTP. So, kailangan po laging naka-attach yung ating mga dokumento sa ibon. So, hinga natin ng ID, yung buyer, tapos yung deed of sale at saka LTP. Ito pong mahalagang tatlo. Tapos yung seller kahabi, tayong mga nagbebenta ay photocopy rin tayo ng ID natin para sa pagkakakilanlan bilang isang CWR holder. So yun po mga kahabi, ang proseso sa tamang pagbenta ng ibon bilang isang CWR holder. Kailangan laging naka-attach ang dokumento sa ibon. Lalo na po kung ita-travel natin, lalo na po kung tayo ay magmi-meet up. Lagi pong naka-attach yan para pag dumating man ang inspection team or ma-entrap tayo ng Maritime Police, meron tayong dokumento na ipapakita na legal tayong nagta-transaction bilang isang buyer and seller. So yun po yung tamang proseso. Tapos kabi, kung maaari, doble ang photocopy na gagawin ninyo. Bawat dokumento. ID ng buyer, ID ng seller, DOS, at saka LTP, dapat doble ang photocopy nyo para may kopya si buyer at mayroon ding kopya si seller. Pero yung original kahabi ay ibibigay nyo sa buyer. Okay po, ang magiging copy lang ng seller ay photocopy lang ang magiging copy ni seller. Lahat po ng original ay ibibigay sa buyer. At ito namang si buyer, yun ang dokumento niya para maparehistro niya naman sa DENR at magkaroon siya ng Certificate of Wildlife Registration Holder na po ang tawag sa kanya, or Certificate of Wildlife Registration Certificate. Yun ang i-apply niya. Pag nakuha niya, ay isa na po siyang CWR holder.
So yun po ang proseso na sa pagbenta ng ibon bilang isang CWR holder. Wag na wag po natin i-advance ang ibon at to be follow na ang mga dokumento. Baka po tayo ay magkaroon ng problema. Kahabi, mayroon pala akong hindi nabanggit sa proseso sa pagbebenta ng mga ibon ay kailangan pa natin ng health certificate ng mga ibon. So yung ibebenta natin na ibon o yung ipang-out natin na ibon ay kailangan dalhin pa natin sa veterinary clinic at hihingi tayo ng certificate na itong ibon natin ay healthy. So ito po yung bagong paraan para sa proseso ng pagbebenta ng ibon. So kailangan pa ng health certificate ng ibon bago pag ito po ay ating ibebenta at kung ito po ay ita-travel. So yun po yung nalimutan kong banggitin. So ito ipahabo lamang po mga kahabi na kailangan pa ng certificate ng ibon mula sa veterinary clinic. Sa payment naman po, kahit naman yung iba kasi sa payment sa paglilinaw lang po ay humingi talaga ng percent payment, down payment si seller para naman po sa kasiguraduhan ng inyong transaction. Para minsan kasi in the middle of the transaction ay nagkakaroon ng back out or pag-ayaw or pag-cancel na ni buyer. So sayang naman yung nasimulang proseso or sinasimulang gastos ni seller. So yun po kaya humihingi si seller sa buyer ng down payment para po sa kasiguraduhan ng kanilang transaction. So yun po mga kahabi, nasa pag-uusap naman po yan ng seller at buyer regarding po sa pagbenta at pagbili ng ibon. So yun po mga kahabi, muli sa proseso ng pagbebenta ng ibon ay dapat lagi tayo nasa tamang proseso, nasa tamang direction para hindi natin sapitin ang mga kahabi natin kahit CWR holder ay na-entrap pa rin. Bakit? Kasi hindi allow sa kanila na magbenta ng species na kanyang ibinenta kahit siya po ay isang CWR holder. Dapat po alamin natin ang tamang species na dapat lang natin ibenta. Sa mga previous videos ko, natalakay na natin kung anong mga ibon ang mga species ang pwedeng ibenta bilang isang CWR holder. So, si Kahabi Melchor Advencula. So, ang Alps to po, lovebirds, Fishers lovebirds po ay hindi tayo pwedeng magbenta bilang isang CWR. Ang conservation status po kasi nito ay near threatened. At ang scientific name nito ay Agapornis fisheries. So, kahit po ito napakarami ng mga lovebirds na nagbi-breed, captivity breeding, ay ayon sa IUCN ay yung International Union Conservation of Nature, sa pag-aaral nila near threatened na po ang lovebirds o yung Agapornis fisheries sa wild. Kaya hindi tayo inaalaw bilang isang certificate of wildlife registration. Kung gusto natin magbenta ng Alps 2 o lovebirds ay kailangan kumuha tayo ng additional permit. Ito yung tinatawag na selling permit or kumuha po tayo, mag-upgrade tayo ng permit ng wildlife farm permit para mapahintulutan tayo magbenta ng mga species kahit po ito ay near threatened hanggang sa extinct. Basta meron po tayong kaukulang dokumento. So yun po mga kahabi, ang pagkakaiba ng bawat permit na ating nahahawakan. So kung gusto natin magbenta at kung marami na tayong mga lovebirds sa ating aviary, gusto na nating i-dispose, pag-apply po tayo sa DNR ng selling permit at wildlife farm permit upang mapahintulutan tayo ma-dispose or maibenta na natin yung mga progenies na lovebirds. So yun po kahabi, yun po ang proseso sa pagbenta ng ibon bilang isang CWR holder.
Ganon din po ang katanungan ng ating kahabi na si SKL Avery. Kasama din ba San Kunyor sir sa mga pwede nating ibenta gaya ng Indian ringneck bilang CWR holder para malinaw din? Di kasi nabanggit sa video eh. So, kahabi SKL Avery, sad to say po, hindi po kasama ang San Kunyor sa pwede nating ibenta bilang isang CWR holder. Dahil ang San Kunyor po ay ang conservation status nito ay endangered species na po. Ang pinapaalaw lang bilang isang CWR ay non-threatened at non-CITES. Ang San Kunyor po, endangered species na, ay CITES pa category. So hindi po tayo pwedeng magbenta ng San Kunyor. Ang binomial name nito o yung scientific name ay Aratinga solstitialis. So dapat po mga kahabi, alamin natin ang mga katangian, conservation status at ang kategory kung CITES o non-CITES ang ating mga ibon bago tayo magbenta para wala pong huli sa atin or hindi tayo maligaw sa proseso ng pagbebenta ng mga species. So, kahit tayo ay mga CWR holder na kahabi, tapos meron tayong mga alagang mga medium bird, ay katos na parami natin, hindi natin nagkaroon ng mga progenies, ay hindi natin pwede basta-basta itong ibebenta. Dahil wala tayong authority para magbenta sa mga CITES na mga species at saka yung mga threatened species. So yun po ang mga paglilinaw at yun po ang proseso sa pagbebenta ng ating mga ibon, mga kahabi. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding po sa proseso sa pagbenta ng mga ibon bilang isang CWR holder. So ganun, last but not the least, ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si RD Vibes. Sir, paano po kung walang papel ang ibon? Hindi na po pa pwedeng iparehistro sa DNR? Salamat po, sana ma-notice. So RD5, so sad to say po ay hindi po pwedeng iparehistro natin ng ibon kung wala po tayong supporting documents na pinanghahawakan na deed of acquisition tulad ng official receipt, deed of sale or deed of donation. So kung karagdagang kasagutan ang nais ninyo kahabi para sa paglilinaw po ng inyong katanungan, ay maaari po kayo sumangguni sa pinakamalapit na DNR, Department of Environment and Natural Resources, para sila po mismo ang sumagot sa inyong katanungan. Baka mayroon po silang mga paraan para po maparehistro natin ang mga species natin o yung mga ibon natin na wala pong kaukulang dokumento para po tayo ay matulungan nila. So bilang ako po ay isang kapwa mag-ibon, ay nais ko lamang po mag-share para po sa kapanatagan sa ating mga pag-aalaga ng mga ibon. Dahil ang alam natin ng mga kahabi ay yung mga ganitong ibon ay hindi na kinakailangan iparehistro. So sa paglilinaw ko lamang po ang sa aking pagkakalam, ang bilang Certificate of Wildlife Registration holder sa bali sa ibon na medium bird ay Indian ringneck po ang pwedeng ibenta natin bilang isang CWR holder, at yung kakatel kasi napapabilang na sa medium bird, although maliliit sila at sa medium bird pero napapabilang na po sila. So yun po ang mga inaalaw. So sa proseso sa pagbebenta ng mga ibon, alamin natin kung anong mga bagay pa mga kahabi ang nais nyo malaman. I-comment nyo para isagutin natin sa susunod kung meron kayong katanungan sa mga proseso sa pagbebenta. Basta ang mahalaga, gumawa tayo ng deed of sale. Bilang isang CWR pala kahabi, ay hindi tayo pwede mag-issue ng official receipt or sales invoice dahil sa mga wildlife farm permit lamang po sila pwede. Sa
bilang Certificate of Wildlife Registration holder ay deed of sale lamang po ang pwede natin gawin at deed of donation. So yun po ang mga proseso natin, deed of sale, ID ng mga buyer at saka seller at saka LTP kung magkaiba ng region, magkaiba ng bayan. Para itong LTP po ay napakahalaga kung ang ibon natin ay itatransport natin sa true land. Yun po. Pero kung itatransfer naman natin through air, ay ibang proseso naman po yan. Hindi po inaalaw sa CWR holder po yan. Dapat po sa Wildlife Farm Permit. Mayroong medyo limitasyon talaga po ang mga hakbang bilang isang Certificate of Wildlife Registration. Pero sa pag-travel, pwede natin isang guni sa DNR kung tayong CWR holder, tapos meron tayong buyer sa ibang probinsya, sa ibang region, tapos instead na LTP ang ibibigay natin ay magdadagdag tayo ng air freight ba yun? Or pwede natin siguro kahabi sa air freight na tayo sumangguni kung pwede yung ating authority sa pagproseso sa pagbenta. Pero alam ko ay LTP pa rin ang pinakamahalaga para matransport ang ating mga species o yung mga ibon. So yun po lang muna mga kahabi, ang ating talakayan kung paano ba ang proseso sa pagbenta ng ibon. So hopefully meron tayong mga natutunan at kung bagong viewers ka at kung nagustuhan to mga kahabi ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel Olen Avery at iba pa. At gusto ko rin po i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta sa atin sa mga talakayan natin, sa mga silent viewers. At shoutout po sa inyo Kaupay Vlog, Kahabi Nonoy, Kahabi Darwin Lerona, shoutout po sa inyo. Si Kahabi Jaiho, si Kahabi Ronald De Jesus Obres, shoutout po. Si Kahabi Cholo Miranda, shoutout po sa inyo. Bicol, Oragon, Doberman Society, shoutout po sa inyo mga kahabi. Si Reynan Jason, si Marciano Ramos, shoutout po sa iyo kahabi. Brad, shoutout po sa inyo. Si kahabi Sebastian Gabi, at last but not the least, si Ronaldo Reyes Damian Jr. Shoutout po sa inyo. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pagbenta at mga proseso sa pagbebenta ng mga ibon bilang isang Certificate of Wildlife Registration. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.